po sa COMELEC na posible na hindi po matuloy yung kauna-unahang eleksyon sa BARM. Sandali, kunan ho natin ang reaksyon yung mga naandoon mismo sa BARM. Attorney Omar Yasarsema, Deputy Speaker, BTA BARM. Good afternoon, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon ho, Ma'am Lourdes, at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa sa DZXL. Attorney, nakarating na ho ba sa inyo itong possibility o posible na hindi po matuloy na naman yung eleksyon dyan po sa BARM? Opo, sa katunayan ho, yung panayam kay Chairman George Garcia ay naganap po dito sa Cotabato City at one consultation meeting. Now, we were informed because we were supposed to attend the activity on Monday, but unfortunately, nasa kalagitnaan kami ng deliberasyon noon sa BARM Districting Law. At nonetheless, narinig natin yung statements ni Chairman George Garcia. Okay, so kung may posibilidad na hindi po muli matuloy, ano po yung impact ho nito, no, sa ating mga kababayan, sa mga opisyal dyan po sa BARM? Well, unang-una ho, para sa kaalaman ng lahat, ang pagkakatalaga ng March 31 bilang araw ng halalan ngayong 2026 ay marami rin ho din talagang kasing katanungan doon. In the first place ho, ang Commission ng Elections, sila ho ang nagsaad ng araw ng halalan, which we believe totally was out of their mandate. Labas po sa mandato nila yon. It is only Congress who can set the date or fix the date of the elections in the Bangsamoro parliamentary elections. Maalala ho natin, supposedly nagkaroon ng halalan noong October 13 at sa kasamaang palad nga lang ho, idineklarang unconstitutional yung DAA number 77, yung erstwhile district BARM redistricting law. So hindi ho natuloy yung halalan. At dahil sa kadahilanan nga ng desisyon ng Supreme Court, nagsaad ang Commission on Elections ng bagong araw ng halalan na halaw din ho doon sa desisyon ng Korte Suprema na kailangan sa March 30 magkakaroon ng halalan. In both cases ho, both the Supreme Court and the Commission on Elections have no power to set the date of the elections. It is only the Congress of the Philippines who can set the date of the election. Okay, so sa madaling salita, sir, galing nga sa kanila to, 2 beses na ho ito. Sabi ko kanina, hindi sila ang may power na magsabi niyan or mag-change ng date. So, ano yung impact nito? I mean, no, kanina tinatanong ko nga po sa inyo sa mga naghahanda rin naman kasi yung mga tatakbo nga diyan. Ano po yung mga paghahanda po ninyo at ano po yung magiging impact nga po ninyo kung sakaling hindi po ito matuloy na naman? Well, unang-una, let me express na lang ho yung aming pananaw diyan sa hindi pagkakatuloy ng halalan. Lahat ho kami dito ay medyo hindi ho maganda yung dating, actually, yung hindi pagkakatuloy ng halalan. We were also prepared for the elections that was supposed to happen in October 13. In fact, we have binuhos ho namin lahat yung mga resources namin doon during the campaign, yung mga paglilibot sa mga iba't ibang probinsya, binuso namin yan. But nonetheless, masama nga talaga ang dating nung desisyon ng ng Korte Suprema. But nonetheless, kung hindi man ho matutuloy yung halalan na yung 2026, tignan na lang ho natin yon sa anggulo na magkakaroon ng sapat na panahon na naman ho ang mga partido na sasali sa halalan magkakaroon ng sapat na panahon para makapaghanda sa anumang araw
o buwan ilalagay or isusulat ng Kongreso ang araw ng halalan ng dito sa Bangsamoro parliamentary elections. And we have heard that from Chairman George Garcia na ang timeline yata na tinitingnan nila ay Mayo hanggang September ng taon na ito. Oo. And on the practical side, we are looking at it as it's good for the political parties to have sufficient time to prepare for the elections. Although hindi ho natin sinasabi na sufisyente nga yung oras na yon, no, because 9 months Opo. is not enough for us to prepare. But nonetheless, kasi we are all committed to the holding of elections because it is part of the transition process. Opo. We should abide by what Congress, considering also that we are merely creatures of Congress. So dapat sundin namin yung kung ano man ang isasaad nila sa mga batas na pwede nilang ipasa hinggil sa pagkakaganap ng halalan dito sa Bangsamoro. Attorney, sino po ang may problema sa sitwasyong ito? Sabi kasi rito, wala pang batas para sa redistricting law na nagtatakda sa parliamentary districts ng BARM. Sa pagkukulang na ito, saan po ang problema? Well, unang-una ho, yung kakulangan sa districting law ay napunan na ho ng Bangsamoro Transition Authority. Nitong Lunes lang ho namin naipasa yung batas, no? Despite nakikita namin ng mga bagong legal questions na maaring ibato sa ginawa naming batas. Unang-una ho, yung 120-day period, no? Sinabi dun sa desisyon ng Supreme Court na hindi kami pwedeng gumawa ng bagong districting law or mag-alter ng mga precincts or voting centers within 120 days of the elections, date of the elections. And in this case, dahil nga hindi namin naipasa last year yung bagong districting law dahil sa mga nakita naming mga problema. Kaya alam niyo ho, yung BAA number 77 ay yun na ho yung pinakamalapit na pagresolba namin sa mga problema sa mga districts. But nonetheless, it was declared unconstitutional by the Supreme Court. The same ho yung naging sitwasyon. Naghanap po tayo ng mga solusyon para matugunan yung mga challenges sa districting. And kaya umabot tayo ng hanggang Enero, no? But nonetheless, naipasa ho namin. Ang problema lang ho, pasok pa rin ho siya sa 120-day ban of not passing districting law or not changing or altering precincts, no? Kasi alinsunod ho yun dun sa desisyon ng Supreme Court and of course COMELEC resolutions and the Omnibus Election Code. Also, nagpalabas din ho ng legal opinion ang BARM Attorney General, ang Bangsamoro Attorney General na hindi na rin ho on the same issue of 120-day ban. So, yun lang ho yung worry namin. But we believe meron hong solution dyan. It's up to the COMELEC and Congress to set a new date of election. Sa kasalukuyan ho, may resolution ho ang Commission on Elections which in fact provides for an election ban on government expenditures dahil din ho doon apektado yung operations namin ngayon dito sa Bangsamoro. So I think the Commission on Elections should come out with a new resolution canceling the previous resolution and lift yung calendar nila that was set under this current COMELEC resolution. Oo. Okay, attorney, hindi ba ito nakakabigat na rin sa mga residente, number 2, sa mga gustong tumakbo at gustong palitan yung mga nakaupo? Kasi habang tumatagal parang yung burden lalong
bumibigat, 'di ba? Kasi baka pagdating po nitong March to anong buwan to, attorney? May to September, baka magkaroon uli ng problema hanggang maisabay na naman to sa 2028. Well, we are acknowledging that. Kinikilala ho natin yung issue na yan na totoong magiging pabigat po yan sa mga constituents natin. It will further cause confusion, and not only confusion but maybe division among our people, and it would be an unfortunate situation, no? But nonetheless, it's beyond our control. Nasa control ho yan ng mga the three great branches of the Philippine government, the executive, the judiciary, and the and Congress, no. Kami ho, we believe that we have done our part already, and we can assume that we are properly preparing the region for the first parliamentary elections. Ang kakulangan na lang talaga ho ay yung kaganapan ng halalan, no? And I believe that nakikita natin, naniniwala naman ho talaga tayo na probably at the end of the day we will be able to come to terms on a real good timing for the Bangsamoro parliamentary election. Attorney, ito na lang panghuli po. Sabi ko kasi, of course, di ba kapag election meron po yung timeline na hindi ka pwedeng mag-promote, hindi ka pwedeng ma-promote, sa lahat yan, no? So, tama rin. Sabi nyo kanina kasi dahil nga in-expect natin may election tayo ngayong March 30, so merong mga ban. So, affected yung operation. Kumusta yung operation ngayon? Well, currently naman ho, supposedly ang start ng ban ng election ban would be next week, no? So hangga't hindi pa nalilift yung or hindi pa nababago yung COMELEC resolution, which let me just point out, yung COMELEC resolution enjoys the presumption of regularity and constitutionality. Ibig sabihin, in effect po siya, no? Yun. Of course, it has an impact on our operations. Medyo karamihan nagmamadali para sa expenditures, no? But we're still hoping that the Commission on Elections will lift the ban on expenses or yung mga election ban, no? But nonetheless, the same din ho yan eh. The same din ho yan whether matuloy yung elections ngayong March or sa September. Yes. Ang problema ho, dalawa ho talaga yung magiging election period dito eh. Okay. Unang-una, yung Bangsamoro parliamentary elections. Pangalawa, yung barangay elections. It will practically affect the operations of the Bangsamoro government for at least 6 months. So sandali, attorney. So baka magkaroon na naman ng problema nga kasi sasabay sa barangay. Yeah, I don't believe naman na pwedeng pagsabayin sa barangay because the barangay elections is supposed to be a manual voting. Yung Bangsamoro parliamentary elections naman I fully agree with COMELEC Chairman George Garcia na hindi pwede kasi nga automated elections yung Bangsamoro parliamentary elections. So wala kayong problema, for example, last attorney na lang talaga, yung Mayo at Setyembre, between that, wala na kayong question doon? We have no right to question, ma'am. Kasi we are bound first by the Bangsamoro organic law that there should be an election to establish the first regular Bangsamoro government. And pangalawa, ito ho lahat yung commitment namin, those who have bound themselves under the peace process, under the peace agreements, that there should be an election in consonance with the peace agreements that we have been signed with the national government. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo at napagbigyan niyo po kami at nakatutuko kami dyan. Ano po, sa BARM, lalo na po sa mga usapin sa ating mga kababayan dyan. Mabuhay po kayo. Attorney, mabuhay po ang BARM. Good afternoon. Yes, maraming salamat at magandang hapon ulit, Ma'am Lourdes. DZ